Ang taon ng dragon ay isang maswerteng taon ayon sa astrolohiyang Tsino. Ang 2024 ay taon ng potensyal, pagkamalikhain at transformasyon. Ang dragon sa elemento ng kahoy ay may dalang swerte, magandang kapalaran at tagumpay sa mga pumapantay sa enerhiya na mayroon ito. Sa video na ito, alamin mo na ang mga dapat mong gawin upang buenasin ka, hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng bagay sa 2024. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating mga videos na kapupulutan mo ng kaalaman. Ang wood dragon ay isa sa 5 uri ng dragon zodiac sa astrolohiyang Tsino. Ang bawat isa ay associated sa wood, fire, earth, metal at water. Ang mga ipinanganak sa wood dragon ay ang pinaka-flexible sa lahat ng dragon. Sila din ang mas malikhain at visionary. Sila din ay may mataas na sense ng hustisya at moralidad at handang tumulong sa iba. Sila din ay napupuno ng ambisyon sa buhay, ngunit mapagpakumbaba. Sila din ay pinahahalagahan ng kalayaan at hindi basta-bastang nagpapasakop. Paano ba naiimpluwensyahan ng Wood Dragon 2024 ang kayamanan at prosperidad? Sa Chinese astrology, ang Wood Dragon Year ay isang paborableng taon. May dala itong oportunidad sa pag-unlad, inobasyon at pagbabago. Ito ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang ating mga pangarap, upang gamitin ang ating mga talento at kasanayan para makalikha ng halaga at positibong impact. Bibigyan din tayo nito ng inspirasyon upang maging mapagbigay at maibigin, ganoon na din ang pagbabahagi ng yaman at prosperidad sa iba. Kung gusto mong sumagana sa taong 2024, narito ang mga praktikal na bagay na dapat mong gawin. Una, maging realistic at malinaw sa iyong mga financial goals ngayon. Isulat ito upang isa-isa mo itong mabantayan ang progreso. Pangalawa, lumikha ng budget at manatili o mag-stick dito. Gumastos ng mas mababa sa kinikita mo at mas mag-ipon kesa sa gumastos. Umiwas sa mga hindi importanteng utang at paggastos. Pangatlo, maging matalino sa pag-invest. Kung maaari ay kumuha ng professional advice. Paramihin ang iyong mga investments at huwag mamuhunan sa isang bagay lamang. Umiwas naman sa mga investments na may mataas na risk o yung mga kaduda-dudang investments. Pangatlo, padamihin ang iyong income. Humanap ng mga bagong oportunidad para matuto ng mga bagong skills o para palakihin pa ang negosyo. Apat, maging mapagpasalamat sa kung anong meron ka ngayon. Pahalagahan ang pera ngunit huwag gawing Diyos ito. Panglima, magkaroon ng positibong pag-iisip at ugali sa pera. Maniwala ka na karapat-dapat ka sa kayamanan at kasaganahan. Gamitin ang Law of Attraction para dito. Ngunit samahan pa rin ito ng kilos. Pang-anim, magpalit ka ng wallet bago sumapit ang lechon o ang ika-4 ng Pebrero. Ito ay ang umpisa ng spring season at ang suwerteng kulay ng wallet ngayong 2024 ay berde o green. Pero kung nais mo namang magbase ng kulay ng wallet, depende sa iyong birth element, ay panoorin ang video na aking nagawa. Ang link ay nasa description box o comment section. Pangwalo, ang jade crystal o aventurine crystal, money tree, ay ilagay sa sala, kwarto o opisina.
Ang prosperidad ay higit pa sa pinansyal na yaman. Ito din ay ang pagkakaroon ng mayaman at makabuluhang buhay na siyang nagdadala sa iyo ng kaligayahan, kakontentuhan at fulfillment. At kung nais mo na maakit ito sa iyong buhay ngayong taon ng Wood Dragon 2024, narito ang mga hakbang na dapat mong sundin at gawin. Una, alamin kung ano ba talaga ang salitang prosperidad para sa iyo. Higit pa sa pera, ano ang mga pinahahalagahan mo sa buhay, ang iyong mga prioridad at mga malapit sa puso mo. Ano ang nagpapasaya sa iyo at nagbibigay sa iyo ng sense of fulfillment. Pangalawa, magpanatili ng masayang relasyon sa sarili at sa iba. Mahalin ang sarili at kilalanin ang mga pangangailangan at limitasyon mo bilang isang tao. Maging open sa tunay mong nararamdaman sa iyong pamilya, kaibigan, kapareha at mga katrabaho. Magsuportahan kayo. Pangatlo, patuloy na paunlarin ng sarili at pagyamanin ito. Matuto ng mga bagong bagay. Tumuklas ng mga bagong lugar at karanasan. Subukin ang iyong sarili upang makalabas ka sa iyong comfort zone. Tumanggap ng suhestyon at opinyon ng iba at pag-improve sa sarili. Pang-apat, ipakita ang iyong pagkamalikhain at pagiging iba sa lahat. Gamitin ang iyong boses at ibahagi ang iyong nalalaman sa mundo. Gamitin ang iyong talento at iniregalo sa iyo ng may kapal upang makalikha ng pagbabago at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Ang 5, alagaan ang iyong pisikal, mental, emotional at spiritual being. Kumain ng maayos, mag-ehersisyo ng regular, matulog ng sapat at mag-relax. I-manage ang iyong stress level at mga emosyon ng epektibo. Mag-meditate, magdasal o mag-practice ng mindfulness. Pang-6, maging mapagbigay at maibigin sa iyong sarili at iba. Magbigay pabalik sa iyong komunidad o pamayanan sa anumang paraan na kaya mo. Maging volunteer sa mga outreach projects. Mag-donate, maging mentor at iba pa upang maibahagi ang kabutihan at kapositibuhan saan ka man pumunta. At ang pang-7, huwag pakontrol sa pera o mga material na bagay. Huwag mong isakripisyo ang iyong kalusugan o kaligayahan sa kayamanan at tagumpay sa pera. Huwag mo ding ikumpara ang sarili mo sa iba at mainggit sa kung anong meron sila. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.